by me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Wala nang trabaho si tatay. Pinapanood po ni Mami PB ngayon yung ganda ng mga pwestuhan eh, oh. Nakapastuhod. Pinapanood ni Mami PB ito, oh. Naiyak ka? Paano yung iyak? Alam mo yung ate niya, hindi niya nadaan na malaya na sila sa labas, sila wala niya naman ang kanyang ate. Yung ate niya, nasakit niya naman. Ay, nadaga na ng lindol. Hala, kawawa naman. Sige, kamay tanong. Ikaw ba yung mo na sa school? Oo po, pag-grade 4 na ba So, ano? Oh, ito naman si Jeff. Nag-usap kami kanina niyan. Si Iyak. Ano gagawa mo? Ano po yung... Assignment? Hindi po. Yung ano po ito. Pakape po sa amin. Tapos pasa namin po pasa namin sa... per day po. Oh, sige. Yan yung assignment mo? Oh, sige. Masipag ko. Yan siya laki ng table niya. Parang siyang presidente dyan, no? Parang presidente ng Pilipinas. Asa na yung mga cabinet secretary mo? Ba't wala dyan sa upuan? Busy. Busy? Oh. Ay, ganyan pa din yung pwestuhan mo? Talaga naman. Ano ba kwento niyan? Nakakaawa naman. Ikaw, isa ka rin sa kinubera ng atin. So, lahat talaga kayo sa isa na. Siya sa isang kwarto, tapos Ah, parang niligtas sila ng ate niya. Nung lumindol. Malaya na ano sila sa nagtataka sila at nandun sila sa labas. Parang mga pinagkasukulit siya ng kanyang ate. Kawawa naman. Tapos ang kanyang ate, Ano yung pangarap niya? nagulungan ng bata. Hala. Ay, pagkatapos po. kawawa naman. Teka nga, di ko kasi nasimulan eh. Hindi nag-aral yung kanyang ate niya. Napatigil din si Jeffrey nung narinig yung kwento eh, oh. Oh, Jeff. Nakakaawa. Hindi lang kasi, kumbaga, kung... Laksi-laksi kaya ng kaunti? Ano yung bahay? Yung... Di, parang walang mic, meron. Kung wala naman silang tutuluyan, possible ba na babalik pa kayo dyan? Hindi na. Hindi na po. Hindi na, no? Okay. So, yung ibang gamit mo nandiyan ba? Opo. Pero hindi na po namin makuha. Ano yung... Oh, maraming kababayan tayong nasa lanta eh, ng earthquake. Ay, Yung mga picture po grabe. namin. Yung sa school, may picture po ako doon. Yung mga certificate ko po. Hindi, sa daming bato niyan, oh. Hala. Yung medal ko po. Nandun pa po. Sino, may mga magulang pa sila? Paano? Laban sa buhay. Siguro may plano ng Diyos para... Eh, nasa mama niya. And, Pero buhay. Siguro sa rin sa mga nangyari. Hindi nyo alam kung paano i-comfort ang isa't isa. Pero huwag makakalimutan palagi na may Diyos tayo, ha? Okay? Di ba naalala ko, kinukwento ko nung bata kami, si Pugong Biyero, si Kuya, nung nagbabagyuhan, yung malakas yung ulan, namumubuhat-buhat mo Meron din sila. yata ba yun? Anong bagyo? Bagyo. Tapos nga yung ate Princess ang ano noon, ang maliit eh. Tapos? Buwan lang. Tapos yung Kuya PJ, nabubuhay na wala Tito Carding, panganak noon. Sino si Tito Carding? Kapatid ni Cardo? Oo. Nagagawa yan. Tapos? Nagagawa yan noon. Nandiyan nagtitren sa Pasig. Kumukumpare namin, naging kumpare namin dahil inaanak nga yung tita, yung ate Rochelle. Diyan sila natira din sa bukid. Yung malakas na ang ano, di punta yung bahay naman natin, di naman nagigiba. Yung bahay nila parang karding nagiba na. Nagiba. Eh kasi dati nakatira tayo sa bukid. Oo, doon kami nakatira. Pero yung ating bahay, hindi naman nagigiba't matibay yun. Bahay kubo. 4 Agos ang puro kahoy yun. Yung pinagbili na nga ng tatay. Dahil nga yung ate nag-aaral na nga sa fisheries. Eh, nahihirapan na nga mag-uwian at nag-uulan. Tapos ngayon,
ano nga, nung kalakasan ng ulan. Umuwi na nga kami ng bumaba na kami, papunta na nga dyan sa atin dyan. Dinadaanan namin, nagliliparan yung mga yero. Yero? Oo, kitang-kita mo sa Dahil sa bagyo. Sa bagyo. Ilang taon no kay PJ, si Pugong Biyero? Ilang taon yun. Parang, Pero siya yung kasama nyo noon. kasama namin. May isang taon na? Dalawa? Malaki na naman ang siguro 6 na taon na yan. Ah, bata pa, 6 na taon. Bata pa yan. Ilang ang anggot nga nung dalo ni Princess Pita yata. Yung ate Princess naman ay 3 buwan laang. Tapos, yung sabi niyo yung kada patak ng ulan, sa sobrang laki ng patak ng ulan. Sabi na ko kawawa yung kuya. Kuya, Ang kuya PJ nga, siya nung noon ng Tito Carding ang may dala-dala yung pag napatak yung balat sa yung ulan, balat niya, pulang-pula ng balat niya. Kuya PJ, no? Oo, Binabagyo kayo, no? binabagyo kami. Tapos doon kami nadaan saan, pagka yung malakas na bugyo yung hangin, yung bagang malakas dapa kami, miski doon sa lubluban ng Kalabaw. Kasi nililipad kayo. Nililipad kami. Diyos ko, tinan niyo po, Diyos kung gaano ko. kahirap ang buhay dati. Hirap. Dumadaan kayo sa ANE. So, sa mga hindi nakakaalam sa ANE, yun yung bukid, taniman ng palay. Taniman. O, bakit doon kayo dumaan sa bukid? Sa ANE? Doon kami ang dadaanan namin ngayon puro puno. Ah, kasi bumabagsak yung mga Sa puno. may highway. Tapos maliit pa rin ako kay PJ. Maliit Si pa yung Pugong Kuya Biyero. PJ. Kaya nga, Yung balat niya namumula dahil sa tama ng ulan. lalaki bagaman ng patak ng ulan. Sakit talaga. Sobrang hirap ng buhay dati, no? Bayan na lang tita, maming nagulog na lang. Sabi. Sobrang hirap ng Hirap buhay dati. talaga. Pagdating namin dun sa atin, alam mo yung ating bahay, wala nang dinding. Sa barangay, sa mismong wala na. Wala na sa atin. Tapos punta kami ng simbahan. At namin doon kami magpapahinga. At papusakin papasino at malakas ng hangin. Pagdating na naman doon sa simbahan, sira-sira na rin ang mga bubong. Kasi nga yun, nakita namin ang Incha Arming dahil sa yung nawalang bahay ng Incha Clothing. Nakaigan doon, nahulog nga yun sa bubong. Ah, na-aksidente. Aksidente din. Ay, naku, hirap. Hirap dati ng buhay yan. Hirap. Ano nga yung dating kinakain nyo? Doon. Ano nga kami nakain namin? Adi, pagka kami may kaingin, pagka ganitong ba't hindi nag-uulan, mag-aani kami ng sa kaingin. Pag may nakuha ka ng isang sako, ibang ginigik paa. Oo, paapa yung pang ng palay. Oo. Gigik halimbawa ng ilang tangkas yung tatay, mga 30 tangkas. O pag nagigik na nalinis niya, papasaan at dadalhin. Hanggat pag nag-uulan naman, yung ginagawa namin yun, sinasangag namin. May sangagang kaming yerong malaki. Bago namin yung babayuhin. Para lang may kainin. Ah, parang ginagawa nyo ng bigas. Oo, ang hirap. Tapos, ano yun, sabi nyo dati sa amin, kamote. Kamote. Yun yung pagkain nyo dati. Kamote. At saka nga. Oh, kaya ako si Pugong Biyahero ngayon, lahat ng binablog niya, nafe-feel niya talaga yan, kaya nag-iiyak yan kasi lahat naranasan niya yan. Yung mag-akit sa bundok, mangunguha ng kahoy, magkaingin. Oo, dapat na kami niyan ng labi. Nakalagi ng tubig. Ano yung labi? Di nila alam yung labi. Lumaki ang tubig. Sa ilog. Hindi kami makatawid. Inauna na yung tatay. Anong kinukuha niyo noon? Sa bukid, sa bundok? Saging nga. Saging. Kumuha nga kami ng saging yan. Ay naiwanan kami ng tatay. Di naman kami makatawid. Nakakatawid ako. Yung kuya. Ay kung ako'y maalang nga maglangoy. Natatakot na yung kuya. Tapos namaybay na nga kami ng buntok pa hulong at ang kaptera namin. May dadaanan naman kaming tuloy ng dam. Ay ang babaksak mo din may malalim. Pati yung dam, lubog? Abay hanggang doon sa pinakatulay.
Ay, grabe. Tapos, nagkwento pa kayo. Yun ba yung nagkita kayo ng napalaking ahas? Oo, dun sa may daan dook na yung kuya nagkita. Diyos ko. Puro talagang gubatan ng aming dinaanan. Tapos may ilat tong malalim. Dadalawang kahoy naman ang nakatutunay mo lamang. Ako, Diyos ko, papunta nga dun sa may dam. Tingnan niyo po kung gaano kahirap dati ang buhay. Oh. Kaya lahat yung mga napagdaanan ni Pugong Biyahero. Nahirapan. Napagdaanan ho ni Mami PB yan. Sobrang hirap ng buhay dati. Ano? Tapos, Hirap. ang trabaho ng tatay dati, ano lang? Nagkakahoy lang. Nagkakahoy, magsasaka, Magsasaka, yun. mm, Yan ang kinabubuhay. nangingisda. Nangingisda. Mm. Dati naman ako yun, ang trabaho ko naman ay labandera lang. Diba, labandera kayo dati? Naglalabandera ako. Magkano ang bayad dati sa paglalaba? Ay, 150. 150 pesos? Oo, ay pag-aanon mo yun. 150 pesos? Oo. Ah, ngayon ba, magkano na pagbayad sa paglalaba? Abay ngayon, sa paglalaba, 500 na 500. sa atin. Hmm. Tapos di ba naging kasambahay ka din sa Bulacan, nanay? Oo. Dito rin sa Maynila. Madami ako naging ano dito. Hmm. Bulacan, yung para sa Project 4, yung Masambong sa Quezon City, Santa Ana. Yan ang ano. Dami. Napakahirap po ng buhay namin dati. O, naranasan ko pa yun, yung pupunta kami ng magkakaingin kami, no dati pwede pang magkaingin. Pero kami naman kasi nagkakaingin kami, tataniman natin ng saging, Saging, tsaka mais. ganyan. Pero pala hindi na nga. Mais Oo. na lang. Yan. Pakahirap dati ng buhay. Tsaka nagnanami pa tayo. Oh, yung nami, parang ano po yan eh. Mahirap yun. Parang yan ho ay, yung nakukuha sa, ano yan, hinuhukay ho yan sa lupa. Masarap din yun, kaya lang sasakit ang panga mo kakakain. Di man maano, malambot naman yun eh. Yung pagka, Kaya ano, na ay mahirap nga yung kanin dahil matrabaho yun. Pag babalatan mo Makati yun. Pag nabalatan mo na yun, ibababod mo yun sa tubig niyo sa dagat na maalat. Maghapon yung dot magdamag na kababad. Tapos yun, pag na pinabukasan na yun, ahanguin mo yun, dadali mo naman sa ilog, 3 araw mong oo na, ibababa Nakababa din sa din. ilog. Alam mo, nakakatuwa dati, ang daming nagnanami. Ano ngayon, wala na. ay ngayon maalwa na ang Maalwa na kasi ang buhay ngayon, nakakatuwa naman. Pero nakakamiss din yung mga ganung buhay na simple kaya lang. hindi na Tapos, si tatay dati, barangay official, di ba, kapitan, ganun lang. Sa apakabait ho ng tatay namin. Consyal din ang tatay. Oo, naging sobrang matulungin noon, nung tatay namin nung nabubuhay pa. Doon talaga siguro nagmana rin si Pugong Oo, Biyahero. mabait. Maawain yun. Sobrang maawain ng tatay namin nung Hindi yun, nabubuhay pa. biski anong oras sa gabi, si anong kuwan, basta't Mm-mm. meron mapagbigay. Kahit anong oras tawagin yun, kakatukin, naalala ko ng bata. Basta may kumatuko doon, kahit madaling araw, hating gabi, at kailangan ng tulong kapag kain o Magbibigay. magbibigay po yun. Si nanay kasi may pamahiin niya na pagkagabi, bawal na maglabas ng ng pera. pera. Bigas. O bigas, ganon, may pamahiin na ganon. Hindi sinusunod ng tatay namin yon. Basta may nangailangan, O, ang, bibigyan niya. ang kapera noon, hindi may kayang bibigyan, di malang kung may sakit yung anak na pambili ng gamot o ganoon. O kaya yung bigas nga, yun kung di pa nakain. Basta't yan, wala ipamahiin, basta't yan magbibigay. O, basta may nangailangan sa tatay namin, magbibigay yon. Hindi nasunod sa pamahiin na bawal maglabas ng pera sa gabi, bawal maglabas ng bigas sa gabi, basta may nangailangan, magbibigay yung kaya pakabait noon. Tapos, tinan nyo naman ang buhay. Yun nga lang, Na biglang nawala. nawala nga siya, kaya lang, sigurado mong masaya yun. Kumbaga, nakakapanghinayang lang. Mayroong, paano nakakapanghinayang? Kasi nga, Walang ganyan na buhay. oo. Dahil wala na siya. Kaya tanggap na natin. Oo. At least tira niya naman, At nagsikap si Pugong Biyahero. Kaya nga yung mga binablog ni Pugong Biyahero, kaya lagi nag-iiyak yan pag nagbablog. Kasi na-feel niya. Kasi naranasan niya yan. Kasi sabi nila, mas maiintindihan mo yung isang tao kapag ikaw mismo naranasan mo yun. At lahat po ng hirap, naranasan namin yun. As in lahat talaga. Oo, at saka kayo, hindi naman na yung
Halimbawa sa umaga pagising na niyo, hindi na niyo inaasasahan na yung mga gawaing bahay, mga ganoon. At saka sa paglalaba, pag-araw ng Sabado, kayong dalawang magkapatid na yung kuya unyo, naglalaba na kayo. Ay, nung bata kami, sunong-sunong namin yung napakalaking batya. Ayan, nakasama ko yan, oh. Sunong-sunong namin yung malaking batya. Diyos ko po. Stainless yung parang hugis tansan. Hugis tansan pa yun, eh. Ganit. Diyos ko, tontuwa. Ay, alam niyo, tontuwa ako pag naglalaba ako sa pakagaling ko hong maglaba. Kinukula ko pa yan. Pakabango ko maglaba. Diyos ko, sunong-sunong kayo. Meron pa akong dalang pamalo, yung palo-palo kung tawagin. Tapos apakasarap kasi maglaba sa ilog kasi isang banlawan lang kasi nga naagos yung tubig. Tapos ibibilad ho namin yan sa bato. Yung mga bato na naiinitan. Ba't ang bango ng damit, ano? Tapos pagkatapos nung maglaba, magliliguan na kami sa ilog. Kaya tuwan-tuwa lagi ako pag maglalaba sa ilog. Kahit alam niyo po, pakasakit dati ng ulo namin. Kaya sabi ko yung ulo ko ata na-flat na kakasunog ng batya eh. Diyos ko, wala pang sapin yun sa ulo. Kaya nga inang itinuro ko sa inyo, maliliit pa kayo, tinuruan ko na agad. Sabi ko nga sa inyo, mapunta man kayo sa ibang lugar. Di maalam na kayo ng trabahong bahay, o maglaba, magluto, o maglantya ng mga damit ninyo. O di ngayon nga, Gamit maalam na na gamit, kayo. di ba? Ang hindi ko lang talaga natutunan po, magluto ng mga iba't ibang putahe. Pero marunong ako magsaing. Marunong ako mag-adobo, magsinigang, magprito. Hindi lang ako marunong ng mga iba pang mga putahe. Pero magaling ako maglaba. Hanggang ngayon, magaling ako maglaba. Kailan na lang naman nauso yung washing machine. Ngayon na nga na lang nauso. Pero nakaraan nga, di ba, nagmano-mano ako ng Kasi pagputian, nila yung mga puting damit, masarap kasi ang puti. Kukusutin mo, yung... Kasutin mo sa ilog, sarap maglaba sa ilog. Diyos ko, pakahirap ng buhay dati. Ayun nga. Tapos ilan kami magkakapatid? 9. Ganyan din naging trabaho ko. Ay kayo naman nga, kung ano nakikita sa magulang, yun, ginagaya ninyo. Hindi naman ako napunong sa inyo ng pangaral pati. Ay, Diyos ko, hindi ho yan nagkulang sa pangaral. Hindi ho kami nagkulang sa palo. Kasi dati iba yung pagdidisiplina. Pag hindi ka naman talaga naging mabait dati, Diyos ko. Ngayon ang mga bata, iba na eh. Mas matapang pa sa magulang. Ano ka nilalabanan pa magulang? Nakaka-proud lang ho sa amin. Ito, pagmamalaki ko talaga. Kaya si Nea. Napakabait ang bata na yon. Oo, nalagaan kaya nga. Si nanay din ang nagpalaki doon kay si Nea. Hindi nga lang pamangkad. Hindi lumaki. Hindi nga naan lumaki. Pero si Nea napakabait. Napakabait ang bata na yun. Si Makmak. Mabait yun. Lahat naman ho ng aming mga kamag-anak, pamangkin, ay mababait. Natuto sa buhay. Kasi galing kami sa hirap. As in talaga. As in kung ano yung nai-imagine yung mahirap talaga kami dati. Daw ako, nung panahon ko, medyo maalwan-alwan ng kaunti. May nakakain akong bigas. Dati nga ho, pag wala kaming ulam, tatakbuhin ako ni nanay sa ilog. Diba? Kukuha ko ng suso. Yung susong ilog, sasabawan ko lang yun. Ulam na namin ni nanay. Masaya na kami doon. Siya, mahirap nga daan tayo eh. Mahirap na ang buhay namin eh. Si Ate Nida, si Teacher Nida, ginapang niya rin yung sarili niya makapagtapos ng pag-aaral. Sariling sikap niya talaga. Oo. Ano pa yung grade 6 pa yung ate eh? Nasa ibang tao na yan. Oo, hanggang sa college na nga siya. Sarili talaga nag-aral yan. Saan ko yan nag-aral eh? Sa yung nanang Bini yan. Tapos sa yung kay Mang Chanita, Kadabyo. Doon niya naroon nakatira. Doon niya tumira eh. Tira niyo, napakasipag na Ate Nida. Saka yung Ate Nida, kung hindi man niya naghihingi sa amin, nagawain ng paraan na nagtitinda yan ng yung sampalok, ginagawa niyang candy. Saka nagawa yan ng yema. Yung mani, nabili siya ng salop-salop.
Dalaga niya yun, tapos inaata-atado yan. Tapos yung coconut, Oo. yung nyog. Yung nyug na inaano din. Oo. Napakasipag. Tinida. Yun ang talaga, pinamamara ko talagang sobrang patingahang bait hasaga ngayon sa pagtulong sa inyong magkakapatid na wala man ang intatay siya ang tumulong sa inyo. Oo, ang atinida talaga. Talaga Ano? yung tinida. At syempre, si Pugo Biyahero, ginapang ko kami niyan. Oh, yan si Kuya. Ako, inano niya na makapagtapos kami ng pag-aaral. Tulong-tulong kayo. Talaga yung pinagmamalaki ko. Yung tinitirahan namin ngayon. Oh, lahat yan, bunga ng pagsusunikap din ni Kuya. Tinulungan niya kaming lahat. Yan. Wala Kaya siyang naman iniwan sa sa pagbablog niya at nakikita ko pag naakat sa bundok o na may habag-nabag. Bakit? Ay naaawa ako sa iyong kuya. Kaya nga lang nga sabi ko nga sa kanya ay yan ay talagang pinagkalob sa iyo ng Panginoon. Kaya tuloy-tuloy yung ano mo, yung pagsasarap, ang pagtulong. Talaga ibinigay sa iyo ng Panginoon. Eh, mabait kasi talaga ako kay PJ. Talagang mabait yan. Dati Maliit pa. pa naman yan eh. Lahat Talagang naman kami, napakabait. mababait naman kami. Na high blood nga lang kami. Mga high blood kami. Hindi naman kayo nagbabarkada. Yung kuya o nyo, di rin naman yan mga... Ako nung estudyante, saan ako? Bahay, school, simbahan. Diba? Oo, kaya nga lang. Binuhat yung bangko eh. Ay, totoo yun. Diba dapat nagpapari pa nga ako? Ang inyong kuya o nyo naman eh, hindi naman yung sa pilitan nag-aral sa Madrid. Talagang siya ang gumusto. Sister of Mary kasi Oo. siya. eh. Talagang siya. Lagi ako, hindi ako hindi ko. Pero kung hindi tumigil siguro yung pagkuha ng Sister of Mary sa mga magkaaralin, Oo. baka doon din ako nag-aral, baka pari talaga ako ngayon. Sorry ka sana. Eh, may purpose na ng bagay. Malay nyo si Jeff, oh, baka maging pari din yan. O maging mare. Ano mare? Ah? O, ganyan kahirap ang buhay dati. O, kaya nga sabi nila, hindi naman palaging nasa ilalim ka ng gulong. Iaangat ka din. At pag umangat ka, huwag kang masyadong mataas. Sabi nga, may kasabihan nga na keep your feet on the ground. Huwag mong kakalimutan kung saan ka nanggaling. At hindi ibig... Alam nyo, kaya idol ko, yung kapatid ni Small Laude, si Alice Eduardo, yung sinabi niya na hindi naman siya special na tao. Mabait siya, sobrang bait nun. Kumbaga, binigyan lang siya ng Diyos ng biyaya, kaya isinashare niya din sa iba. Pero hindi siya special, hindi siya mataas. Yun yung palagi ko talaga inaano dun sa kapatid ni Small Laude na yun. Kung napapanood niyo po si Small Laude, yung vlogger na mayaman, na napaka-humble yung kapatid, si Alice Eduardo. Siyempre, mas idol ko naman si Pugong Biyahero. Saga nga hindi naman para kang di naniniwala yung ang buhay natin ganito. Parang Parang nanaginip lang ako. Nananaginip. Kasi alam niyo po ako, saksi kasi ako sa hirap talaga ng buhay. Tapos naalala ko nung Panaginip lang. ang banding namin ni Kuya PJ ni Pugong Biyahero, pag stress kami, nag-workout kami, nag-gym kami. Yun ang banding namin dalawa. Noong time na yun. Nag-gym kami. Kaya nag-vlog yan. Ako galit Nung unang beses na nag-vlog si Kuya, di ba nagagalit ka? Pero dati hindi pa kasi siya charity vlogger noon. Ay, hindi ko kasi naman alam yung mga ganyang Sa ano pa siya noon eh, sa Manila pa lang siya nagbablog noon. nag-vlog. Oo. Naabot ka ilang alas 3, hindi rin. Pinapagitan siya ni nanay kasi nga umaabot daw ng gabi pag uwi si Kuya. Madaling araw na umuwi, pero hindi pa noon charity vlogger si Kuya eh. Nasa Manila pa lang siya noon eh. Hanggang nag-pandemic, doon nag-start mag-charity vlogger si Kuya. Nakita niyo yung hirap ng mga Hindi ko rin babae alam na ganyan. Ano ba yung sinasabi niya nag-vlog? Anong kakoy nag-vlog? Ayaw. Ay, yung pala. Tapos naalala ko nung nag-usap kami ng Kuya PJ dyan eh, na ganyan nga, mag-resign siya sa trabaho. Tapos tinutulungan ko nun si Kuya PJ na ma-monetize. Ako po yung nag-start nung maging kadete sa isang company. Yung pinuntahan ko pong company kung saan na kung napanood yung vlog namin na binisita ko yung mga ninong-ninang namin.
Binubuksan ko lahat ng computer doon pag umaga para lang makakuha si kuya ng watch hours. Para ma-monetize siya noon. Ganun ko siya sinusuportahan dati. Talagang tulungan kami. At ngayon naman tingnan nyo, di ba napakabait ni kuya. Ang dami na niyang natulungan. Pakabait niyan. So ano yung masasuggest or mga advice mo sa mga kababayan natin na nakakaranas ngayon ng hirap? Ano yung mapapayo mo sa kanila? Sa mga Hindi nga, mapapayo ko lang sa kanila, yun, huwag mag-focus sila na yung buhay nila ay, yung bang, ang buhay nila magmamadali na umangat, dadating din yan. Ako ganoon, nangako sa nangarap din ako sabi ko na lang sa sarili ko na bakit habang buhay ba ganito na lagi kami na yung ang hirap, sabi ko ganoon. Siguro din dadating din ang panahon na yung aadon din ang buhay. Basta't ako ang ahing mga anak ay yung magsisikap sila na hindi yung aasa na lang sa ibang tao. Sabi ko nga sa sarili ko, yun, kaya ang pasalamatan ko nga lang sa ahin, yun, lumaki na nga kayo ng ganyang na kayo ay mababait at hindi naman nagkulang na yung sinasabi ko sa yung pangaral ko sa inyo na kayo ay miski na wala na nga ang iyong tatay, kayo ay magbabait at wala na nga akong katuwang sa paghahanap buhay. Kakuntigan luha, ang nailuha ko nung ikaw ay nag-aaral at nga yung kapat nga sa inyo. Nadadating ka sa bahay na yung maatay, nag-iyak ako, sabi ko, sa loob ko na lang, tiniis ko talaga na ang hirap ng kwan. Na sabi ko, kakayanin ko ito, basta hawag lang ako magkakasakit, kakayanin ko alang-alang ko sa aking mga anak. Hawag ako magkakasakit. Yan, awa naman Diyos, kinaya kong lahat. Wala na nga yung tatay, kinaya ko. Pinagtiisan ko talaga. Huwag mawawala ng pag-asa. Tanong ako, ganyan na Basta't ang dasal ko lagi sa Panginoon. Ako'y bigyan ako ng lakas ng aking katawan. At ang aking mga anak ay kawaawa naman yan. At ako nga sa lukuha niya nga kayo noon. Ang tatay nga ay bigla ngang nawala sa atin. Ako nga iwalang katuwang. Magdasal kayo na magdasal. Bago matulog kayo, magdasal kayo. At kayo ay bibigyan kayo ng Panginoon Diyos na yung nihiling ninyo, dadating at dadating sa inyo. Kaya lahat ng hinihiling ko natutupad. Masa ka basta maging mabait? Saka lagi kang pakumbaba, hindi yung pagkakakain. Kasi yung may sinabi kang gano'n, lagi kang parang galit ka lagi kang magpapakumbaba. Miski anong kang kanakukan sa iyo na mga tayo para kang yung parang sa kung may naapi ka ng minamaliit ka, ganyan. Basta lagi kang magpapakumbaba, yan ang lagi ang turo ko sa inyo. Huwag kayong Jeff, narinig mo yon? Sabi ni Mami PB? Ha? Basta't lagi kayong gabi-gabi, bago kayo matulog, magro-rosary kayo. Hindi lang sa aming pamilya ang aking ikinuha sa pagro-rosary. Solar Christmas light. Yan, ito po yung PB Team Solar. At kung gusto nyo pong mag-avail nito, ganito po itsura niyan. Yan. Hirap ikabit. Tapos 50 meters to, mas pinatibay yung kanyang mga wire. Tapos at the same time waterproof na siya. So ito ibibilad lang natin ito. Yan, kasama nung mga Christmas light. Or pwedeng ito lang yung ibilad mo. Ito lang, natatanggal siya. So para iwas lang, para hindi siya masyadong mabasa ng ulan. Diba umuulan na, pwede nyo nang itago. Ito lang yung ibibilad nyo sa araw. Okay? Kasi magcha-charge naman po yan. Ngayon, pagka naman ikakabit nyo na ulit siya, isusuksok nyo lang dito. Ganyan lang. Tapos, pipindutin nyo lang yan. Ang maganda dito,
mayroon na siyang kasamang remote. Ayan. I-on off nyo lang tapos nag-rotate din siya. Okay? Oh, ang maganda lang talaga dito mga kababayan, may ganito siya. So halimbawa tapos na yung Christmas, tatanggalin nyo na ulit. Ito lang gagamitin nyo, itatago nyo ito dahil dito nyo siya iikot. Plus remote pa siya, 15 meters na solar. Pag pinindot ko siya, oh, deep ka. Ang ganda no? Gamit yung remote, makokontrol nyo na po yung pag-ilaw-ilaw niya. Halimbawa, gusto nyong baguhin, i-reset nyo lang. Oh. Pwede nyo pindutin yung number 1, number 2, 3. Pasko na, magandang mag-design tayo ngayon ng solar, nakasave na sa kuryente, safe pa siyang gamitin, waterproof, at pwede rin pong pang-camping. Kung kayo po ay, halimbawa, mahilig kayong mag-akit sa bundok o mag-beach, gumagamit kayo ng mga tent, gusto nyo may decoration habang kayo natutulog sa gabi, ayan o, tingnan nyo yung ginawa namin. Oh, kumukuti-kutitap ang gabi. And I think to myself, what a wonderful world.